Ayan po yung aking 10 days old na mga pups hamster kasama po kanilang mother. So ayan po, lumalabas po sila at kumakain. Ito po yung aking mother hamster. Umaga pa lang po binibigyan ko na po siya ng mga pagkaing masusustansya dahil nga po siya ay mayroong mga baby or mga pups. Kung mapapansin nyo, konting-konti lang po yung binibigay ko sa kanyang dahon ng, dahon ng cabbage. So, para po maubos niya po agad. Pero, yan po medyo madami-dami pa rin po yan. Kasi nga po, dinagdagan ko. Gawa ng mayroon po siyang mga pups na kumakain na din po. 10 days old po yung mga pups niya. Mamaya-maya po, lalabas na din po yan pag naamoy po nila na may pagkain po sa labas ng kanilang pugad or nest. Ayan na po yung isa niyang baby. So, lumalabas, nakakaamoy na po ng pagkain. Hindi pa po nadilat kasi 10 days pa lang po yan. Pagdating po ng 14, 15, 16, 17, ganyan po, dilat na po yan ng mga mata ng mga pups niya. Meron na rin po yung mga ngipin, yung ganyang age po ng hamster. Kaya po nakakain po sila yung mga soft lang po, kagaya nga po ng mga dahon, yan, mga pellets. Yun po yung mga kaya nilang kainin. Pero yung carrot na yan na nilagay ko, para po yan sa mother po nila. Pero pagka kaya po nila yung makagat, kinakain po nila yan. Yung cabbage po, hindi po siya pwedeng ibigay ng everyday kasi po nakakapagpatay po siya sa hamster kapag po everyday. So ako po nagbibigay po ako niyan 2 to 3 times a week lang po. So, yan pagbibigay ko sa kanila ng cabbage. Tsaka po yung ganun din po sa kangkong. Pag nasobrahan po sila sa mga ganyang gulay, nakakapagpatay po sa kanila yan. Nagkakaroon po sila ng diarrhea. Yung dumi po nila yung puti na basa. So, nakakasama din pagkasobra sa ganyang gulay. Pero po pwede po sa kanila yung alternate yung dahon po ng malunggay, ganyan po. The best po talaga yung dahon ng malunggay, lalo na po sa mga bagong panganak na hamster. Kasi nga po yung dahon ng malunggay, alam naman po natin na napakasustansya ito. So, wag lang po araw-arawin kasi nga po pagka inaaraw-araw, nagsasawa rin po sila. So, pag nagsawa po sila, hindi na po nila kinakain. Malalanta lang din po sa loob ng cage nila. Then, pag yung pups po nila, pagdating po ng 7 days, yan, unti-unti na rin pong kumakain yan ng mga dahon, pellets, ganyan po. So, mabilis po yung development ng mga babies nila kapag po nakakakain na din. Katulad po nitong akay na 10 days pa lang po, malalakas na po, ang lilikot na po. Yun nga lang po, medyo nahihirapan po yung mother nila kasi nga po yung mother nila, talaga pong maalaga yung mother hamster. Kapag po lumalabas yung mga pups niya, hinahakot pa loob. Kaya medyo nahihirapan din po siya kasi gawa nga pong marami po siyang baby. Tapos bawat minuto lumalabas yung baby nila para kumain. Tapos ihahakotin na naman po niya, papasok po dun sa pinakapugad niya. Para po sa mga first timer na nag-aalaga po ng hamster, normal lang po na kinakagat po ng hamster yung baby niya kapag po dinadala niya ito papunta po dun sa pinakapugad niya or pinaka-nest niya. Ganyan po sila pagka nagke-carry ng mga pups kasi wala naman po silang kamay. So, yung gamit po nila talaga ngipin. Sa ganito pong itsura ng hamster, bawal pa rin po silang hawakan. Hanggat hindi po naka 2 weeks yung hamster nyo, bawal pa rin po yan hawakan hanggat hindi pa po nadilat yung mata, hanggat po wala pa pong 2 linggo. So, kailangan po paabutin yung 2 linggo, 17 days, ganyan. Para po safe po na hindi po sila kakainin ng mother hamster or hindi po sila papabayaan. Hindi po yung mga hamster, malalakas po yung pangamoy na mga yan. Kaya pag naamoy nila yung mga babies na iba yung amoy, hindi na po nila nakikilala na anak po nila yan kasi iba na po yung amoy nila. Kaya kung mapapansin nyo, may mga ibang nag-aalaga ng mga hamster na hindi nila alam na bawal pahawakan yung mga babies na hahawakan nila. Kinakain ng mother yung babies na yun kasi iba na yung amoy. Akala nung mother hamster, ibang ibang hayop. Kumbaga, akala niya hindi niya yun anak. Ganun po sila ka-sensitive pagdating po sa amoy. So, kailangan talagang iwasan niyo pong paghawak sa hamster hanggat wala pa pong 2 linggo. Napakalaga rin po talaga ng mga hamster kasi lalo pag ganitong Syrian po, pagdating po kasi ng 7 days or 8 days, nag-iipon po talaga siya ng pagkain para sa mga babies niya. Dinadala niya po talaga yun ng mga pagkain. Para din siguro hindi lumabas. Kaso nga lang yung mga babies talaga, malilikot din talaga yan pag nakakaamoy ng pagkain sa labas, talagang lumalabas. Ang ginagawa naman po ng mother hamster, hinahakot po sila ng hinahakot punta sa loob para din po sa, siguro para protection, para hindi mapano yung mga babies niya.
Kapag po ako nagbibigay ng mga pagkain sa mga bagong panganak kong hamster, hinahayaan ko na lang po yan, iniiwan ko na lang po yung pagkain. Pagkatapos po, pagka nakikita ko pong hindi na po nila kinakain, tinatanggal ko na po yan para po hindi po langgamin or maiwasan din po yung pagpasok ng mga ibang mga insekto. Tsaka po pagka po kasi yung mga hamster, yan po ay silip ka ng silip habang sila nakakain, habang po may babies, yan po sila ay na-stress. So, para din po maiwasan yung stress, hindi ko po sinisilip, hindi ko po nililikot yung mga babies niya. Hinahayaan ko lang po kumain. So, ngayon nagbi-videos lang po, kaya po dito po ako. Pero, yung pagbi-video ko po, kumbaga, inaano ko lang po, tinitsyempo ko lang po na yung mother niya ay busy din. Kaya medyo nahihirapan din po akong kuhanan ng maayos na video yung mga pups kasi nga po ayoko rin po ma-stress yung mother nila. So dito lang po ko sa labas ng cage nila talaga kumukuha. So yung kagandahan kapag glass po yung cage, nakikita mo po lahat ng ginagawa ng mga mother hamster tsaka yung mga babies niya. Nagdagdag na rin po ako guys ng pellets kasi nga po yung mother hamster nila naghahanap po ng ibang pagkain. So kumbaga nagsawa na siya sa cabbage siguro tsaka sa carrot. Yung mga kumakain na lang ay yung mga babies niya. So kumakain na rin po ng mga pellets yung yung mga babies niya. Kung tatanong niyo po kung anong ginagamit ko or anong pinapakain ko pong Pellets Integrity 3000 po yan. So, made of mga grains din po. So, safe pa rin po siyang ipakain. Yun po para po sa mga babies, okay po yan ipakain. Yan po, kukunin na naman po ng mother hamster yung babies niya, ipapasok niya po yan sa loob. Yung mga mother hamster po, talaga napakaalaga po yan sa mga babies niya. Pero yan po, binibigyan din po niya ng pagkain sa loob. Yun nga lang po, sadyang lumalabas po yung mga babies niya para po sa ibang pagkain. Hindi ko po kasi nilalagay doon sa loob. Hinahayaan ko po yung mother nila na kumuha ng pagkain para sa kanila at iipunin po doon sa loob ng pugad po nila. Sa totoo lang po, napakarami po niyang pagkain doon sa loob. Siguro nagsawa lang po yung mga babies niya. Kaya hindi na po kinakain. Yan po kasi yung mga hamster, lalo na yung mga mother hamster. Nag-iipon po yan ng pagkain sa tabi ng pugad niya. Kung saan doon po siya nag-iipon ng pagkain malapit sa baby niya. Kahit po yung mga lalaking hamster, kahit ano pong uri ng hamster, yan po talaga yung nag-iipon po yan sila ng mga pagkain sa gilid or sa ilalim ng mga kusot nila o pinakapugad nila. Lahat po ng hamster nagagawa po yan ng pinaka-hideout o pugad po nila. Doon po nila iniipon lahat ng pagkain. So hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa panonood at sa suporta. God bless you all.